Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede bang pumalakpak ng malakas para magising ang diwa, ang sarili? Yan. Amen. Pampagising din po yung napalakpak tayo para yung dugo sa katawan ay gumagalaw. Ano? Okay? So tayo po ay nasa ika-6 na bilang ng ating sambang umaga. Tama ba? 6 ba? 6. Ka-6. At since ngayon ay linggo rin, so ang flow po ng ating gawain ay yung normal flow ng ating pagsamba paglinggo. Ang nagbago lamang yung oras ng pag-uumpisa. Okay. So tayo po ay nagbubulay ng mga dakilang mga katotohanan tungkol sa Kapaskuhan o nung unang Pasko. Pero isa sa bagay na mahalagang maintindihan din po natin bakit naging dakila ang Pasko ay hindi lamang sa mga natatangi at mga kamanghamanghang mga kaganapan noon, kundi dahil sa presensya ng ating Diyos sa lahat ng mga eksena at sitwasyon at pagkakataon na meron noong unang Pasko. Kung paano gumawa at kumilos ang Diyos noong unang Pasko ay isang bagay na mahalaga nating ma-pinpoint at mapansin sa ating pagbabalik tanaw sa kaganapan ng unang Pasko. Kahit doon sa mga conflicts, sa mga experience ni Jose at Maria na nanganib ang kanilang buhay at ang buhay ng sanggol. Makikita natin sa kabuuan ng kwento ng unang Pasko na kahit merong mga waring lumitaw na mga pagtatangka na hadlangan mahadlangan ang plano ng Diyos dahil ang pagsilang ng sanggol na si Jesus ay according sa plano ng Diyos at inihula na ng mga propeta noong una pa. Pero makikita natin sa kwento ng Pasko na kapag pinilano ng Diyos ang isang bagay, walang makakapigil sa Kanya. Yan ang sinasabi ng Isaiah 14 verse 27, sino ang makahahadlang sa naisin ng Diyos? Kaya yan ay pwede nating makita sa kabuuang approach ng unang Pasko. Sabi din ng Isaiah 43 verse 13, ako ang Diyos sa mula't mula pa, ang nasa kamay ko'y hindi makukuha ng sino man at walang makahahadlang sa aking ginagawa. Kung hindi present ang Diyos sa bawat pangyayari at eksena ng unang Pasko, may maisisilang kayang sanggol na si Jesus. Sa mga naging complex at panganib, lalo na sa dalang panganib ni Herodes, makaliligtas kaya sina Jose ang mag-asawa at maging ang mga pantas. Hindi ba't ang Diyos ay naroon para tiyakin na walang anuman o sino man ang makahahadlang sa kanyang balak. Kaya para sa akin, personally, ito ay nagbibigay ng assurance na anuman ang mangyari sa buhay, kahit minsan sa panahon ng ating kapalpakan, ay tutuparin ng Diyos ang kanyang dakilang plano sa buhay ko, sa buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, tutuparin ng Diyos ang kanyang dakilang plano sa iyong buhay, kahit ano pa man ang maging mangyari. Amen? Okay, basahin po natin ang ating teksto ngayong umaga. Iikot ang ating pagbubulay sa mga pantas. Sa Mateo chapter 2, verse 1 hanggang verse 12. Okay, bibilisan ko ng basa. Sundan nyo lang po sa inyong mga hawak na Biblia. Mateo chapter 2, verse 1. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipo niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng mga propeta.
At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, at ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilin ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas ang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Okay. Ang mga pantas o sa ibang sa lumang salin ay mago, o magi. Ay mga kinikilalang mga mahuhusay na mga tao sa bansang kanilang pinanggalingan kasi sila ay mga considered na mga scholar, mga matatalino, specifically sila ay mga nag-aaral ng mga tungkol sa bituin, astrologer, kung sa ating panahon. At sa ating panahon, according sa isang comment, ay maituturing sila na ang katumbas sila ay scientist. Kaya sila ay mga scientist ng unang panahon, itong mga pantas na ito. Sa area ng pag-aaral specifically sa mga tala o bituin. At syempre, mahalaga rin po nating maunawaan na ang mga pantas na ito ay mga dayuhan lamang. Hindi sila tubong Israel. Sila ay mga dayuhang galing sa ibang bansa na naglakbay papuntang Israel sa misyon na hanapin ang isinilang na hari ng mga Hudyo ayon sa kanilang idineklara. Pero higit doon, ang kamangha-mangha sa kwentong ito at sa papel na ginampanan ng mga pantas sa kwento ng unang Pasko ay kung paano ginamit ng Diyos ang mga taong ito para magbigay ng patotoo patungkol sa isinilang na Mesyas. Masasabi kong ito isang rare na eksena at pagkakataon dahil ang ginamit ng Diyos sa bahaging ito ng kwento ng Pasko ay mga maituturing na mga pagano dahil sila ay mga hindi naman tubungang Israel. Hindi natin alam along the way ng kanilang paglalakbay o before silang magsimula ng paglalakbay ay sila ba ay nagkaroon ng tunay at pagsusuko ng buhay sa Diyos. Hindi natin alam yung kabuang kwento tungkol doon dahil wala nang idinitali patungkol doon. Pero at the end of the story ng binasa nating talata, pwede nating i-conclude na maaaring ang mga taong ito ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos all throughout ng kanilang paglalakbay. Pero siyempre, ang kapansin-pansin at pwede nating mapansin sa kabuuan ng kwento ay kung papaanong naglakbay ang mga pantas. At merong pangunahing naging gabay sa kanilang paglalakbay. Yun ay ang lumitaw na tala mula sa silangan. Ito ang naging gabay nila para makarating sa kinaroroonan ng sanggol. Kaya ang kanilang tagumpay na makarating sa kinaroroonan ni Jesus ay dahil din sa kanilang matyaga at matapat na pagsunod sa gabay ng Diyos sa pamagitan ng talang iyon. Sabi nung huling awit, salubungin si Jesus. Ang enkwentro ng mga pantas ay parang ganoon na na-meet nila ang Panginoon, ang Hari, at the end ng kanilang paglalakbay.
Tayo man bilang mga Kristiyano ay kinakailangan na rin matutong magtiwala at sumunod sa paggabay ng Diyos dahil tayo ay nasa panahon din ng paglalakbay. Kung gusto nating maging matagumpay sa buhay, makasunod sa kalooban ng Diyos at makapagbigay lugod sa Diyos, kailangan nating matutunan na sundan ang paggabay ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin pwedeng iasa sa patsamba-tsamba o pahula-hula ang ating buhay kung saan ang direksyon nito. Kailangan natin ang paggabay ng Diyos kung nais nating makarating sa dulo ng ating paglalakbay na tayo ay nagsasaya at nagdiriwang. Kaya ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo, mula sa karanasan ng mga pantas, ang ilan sa mga pakinabang na makikita natin kapag tayo natutong sumunod sa gabay ng Diyos. Mga pakinabang sa pagsunod sa gabay ng Diyos. Una, yung katiyakan. Katiyakan na ang mga bagay ay tiyak at malinaw. Sabi doon sa verse 1, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Hudiya noong kapanahunan ni Haring Herodes. Mahalaga yung pagbabanggit sa pangalan ni Herodes kasi yung papel niya doon sa eksena. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Again, walang maraming idinagdag na background tungkol sa mga pantas. Pero isang bagay ang malinaw. Sila yung mga dayuhang nagtangkang maglakbay papuntang Israel for one specific purpose and mission. Hanapin ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakatitiyak ang mga pantas na sila'y nasa tamang direksyon dahil sa talang kanilang nakita. At take note, ang talang ito ang dahilan kung bakit sila nagpunta ng Israel. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala. Ano ang ipinapahiwatig nito? Bagaman walang personal na kabatiran ang mga pantas kung sino yung sanggol na sino ang kanyang pamilyang kinabibilangan, natitiyak nilang hindi pangkaraniwan ang sanggol na ito. Napansin niyo po ba yun? Nasaan ang ipinanganak hari? Nakita namin ang kanyang tala. Siyempre, maaaring makadagdag yung kanilang background nga na sila'y nag-aaral ng mga kung ano-ano mga katotohanan bagay sa bituin. Pero the fact na ang kanilang hinahanap ay ang hari ng mga Hudyo, ay pwede nating tingnan na isang bagay na ang Diyos ang nag-reveal sa kanila. Batid nilang hari ang isinilang. Hindi po ba? At ang kamangha-mangha pa dito ay yung matukoy nila kung ano ang ibig sabihin nung lumitaw na tala. Anong ibig sabihin nung lumitaw na tala? Nakita nila sa silangan? Yun ay palatandaan na isinilang ang hari ng mga Hudyo. At hindi lamang yun. Hindi lamang nila naintindihan kung anong ibig sabihin. Ipinaunawa din ng Diyos sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Mahalaga ba sa atin yon? Na hindi lamang natin makita ang dapat nating makita. Dapat din nating maunawaan kung ano ang dapat nating maunawaan. At ano ang kahulugan noon sa ating kalagayan. At ano ang dapat nating maging tugon doon sa ating naunawaan. Yan ay totoo sa ating buhay, lalo na bilang mga Kristiyano. Hindi sapat na alam lang natin ang isang bagay. Hindi sapat na alam mong merong Biblia at nagtuturo tungkol sa Diyos. Kailangan mong basahin at tingin ng pangunawa sa Diyos. At tumugon ayon sa iyong naunawaan. Ang karanasan ng mga pantas ay nagtuturo ng ganyan sa atin. Ipinakita ng Diyos sa kanila ang tala at ipinaunawa kung ano ang kahulugan ng limitaw na tala.
At inakay sila kung paano dapat silang tumugon. Ano ang dapat nilang gawin sa katotohanan kanilang naintindihan. Sa ating buhay espiritual ay mahalaga din yan. Kailangan nating hingin sa Diyos na makita nawa natin ang dapat nating makita, maunawaan ang dapat maunawaan, at makatugon ng tama at nararapat. Kaya nga malibang bigyan tayo ng Diyos ng pangunawa at kakayanang makaunawa ang mga bagay na espiritual, ay mahihirapan talaga tayong maintindihan, mahihirapan tayong makasunod sa kanyang kalooban. Bakit maraming mga claiming Christians ang hindi nangyayari sa buhay nila ang plano at kalooban ng Diyos? Maaari ang isang dahilan ay wala silang pangunawa. Wala pa talaga silang pangunawa. Hindi nila nakikita ang dapat makita at hindi nila nauunawaan ang dapat maunawaan. Bakit mahalaga yon? Kasi yung katotohanan ang magiging gabay natin sa buhay. Hanggat hindi mo naiintindihan ang katotohanan, palaging liko ang iyong galaw, ang iyong buhay. Mahirap maglakbay na hindi mo alam kung saan ka pupunta at ano ang gagawin mo sa mararating mong lugar. Pero mas panatag tayong maglakbay at magpatuloy sa paglalakbay kung naiintindihan natin kung pasaan tayo at anong ating gagawin pag tayo naroon na. Ready ba ang mga pantas na humarap doon sa sanggol na isinilang? Ready sila kasi meron silang bit-bit na ihahandog. Kapag naunawaan natin ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos, inihimok din tayo nung ihanda ang ating sarili na humarap sa Diyos at ibigay ang karapat-dapat na tugon sa Kanya. Malinaw na din ba sa iyo, kapatid, kung pasaan ang buhay mo at ano ang inaasahan ng Diyos na dapat mong ginagawa ngayon? Sa tingin mo ba ay nasa tama kang ruta na tinatahak o baka ikaw ay nasa liko o mali ang nilalakaran? Naging tiyak ang lakad at paglalakbay ng mga pantas sa paggabay ng tala at ganoon din naman sa ating buhay. Mas magiging tiyak tayo sa ating mga lakad at hahakbangan kung matututunan nating sundan ang paggabay ng Diyos. At kung meron mang specific na resources na pwede tayong ituring sa ating kapanahunan, yun ay ang Biblia. Ang Biblia ang ibinigay sa atin na gabay sa ating panahon para makita natin pa saan ang direksyon ng buhay na ito. Saan ang dapat natahak? Paano tayo dapat kumilos? At paano tayo dapat tumutugon sa mga bagay na itinuturo ng Diyos? Kahit pa Kristiyano ka na, kung hiwalay sa Biblia, mahihirapan kang makasunod sa Diyos. Dahil walang ibang paraan para masundan natin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi natin babasahin, bubulayin ang mga salita niya. Ang Biblia ang ating tala sa panahong ito. So, yun ang ating ilaw, yun ang ating liwanag sa ating landas na dadaanan. Yan ang sabi ng Awit chapter 119, verse 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay ano daw? Patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Kaya sa ating panahon, wala mang literal na tala, pero merong nagliliwanag na salita ng Diyos. Ang kailangan lang natin basahin, bulayin, at i-apply ang ating naunawaan. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ito binubulay ng matapat, at pagkatapos ay apply ng matapat sa iyong buhay, wala ka ring mararating sa buhay Kristiyano mo. Walang makabuluhang mangyayari sa iyong buhay pananampalataya. Pansinin ng mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, mga walang alam, kahit paano, waring anong ganda ng kanilang kalagayan sa buhay, sa paningin ng Diyos,
sila'y nasa likong pamumuhay. Nag-agree po ba kayo doon? Na kahit pa self o claiming Christian ka, pero kung hindi ka naman natututo sa kanyang salita at ina-apply ang kanyang salita, you are still considered na nasa likong pamumuhay. Kaya para wag paliko-liko ang lakad, sabihin mo sa iyong katabi, magbasa ka at magbulay ng Biblia ng matapat. Para wag paliko-liko. Hindi ba nakatulong din sa mga pantas yung attitude o focus? Yung attitude ng focus. Kasi simula lang lumitaw yung tala, doon na tumuon ang kanilang atensyon. Mahalaga rin ba sa atin yon, sa ating buhay Kristiyano, na tayo palaging nasa tamang focus? Kaya sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Yun ay nagtuturo sa atin kung saan dapat laging naroon ang ating focus ng buhay. As the Bible said, sa Kawikaan chapter 4 verse 25, I think sa lumang salin ko ito nakuha, if I'm not mistaken. Kawikaan chapter 4 verse 25, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siya sa ating mong mabuti ang landas na lalakaran at sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. O next sentence, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. O, sabihin mo sa iyong katabi, sabi ng Biblia, huwag liliko sa kanan o sa kaliwa. Straight lang. Straight lang. Kaya kapag tayo ay lumilihis na sa ating lakad, manglamang-lamang yun ay isang palatandaan na ikaw ay nagapabaya na sa pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos. Sa iyong mga gawaing espiritual ay ikay nagkukulang na. Kaya huwag makakalimot. Kapag ka nag-travel, this is also my personal experience, lalo na nung nagpaibang bansa para magtrabaho, dahil hindi naman ako pamilyar sa lugar sa Japan, matao po ang Japan. Kaya yung aming pinakang guide ay kailangan lagi nakatingin sa kanya. Kasi pag ikaw ay napalingat ng tingin, sa karamihan ng tao, baka ikay mawala. Ikay mawala. Kaya dahil first time kami noon, ay kami ang aming tingin ay naroon sa aming tour guide na Japanese. Kasi hindi kami pamilyar sa lugar. Ganon din yan sa buhay natin mga kapatid. Ang Biblia ang ibinigay ng Diyos sa atin para maging pamilyar tayo sa nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya pagkatapos nating makita at maunawa ng nais ng Diyos, huwag na tayong lalayo doon. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang gagawin natin. Dahil yun ang kanyang kalooban. Yun ang kanyang nais. Yun ang direksyon na nais ang tahakin natin. Idagdag ko pa yung sinabi ni Isaiah sa 30 verse 21, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Ito ang daan, dito kayo lumakad. Kaya kapag ka nagbabasa tayo ng Biblia at nagbubulay, parang merong ganoong pangungusap. Ito ang daan, ito ang katotohanan, sundin mo ito. At ikaw ay matitiwasay. Sabi ng Biblia. Okay, pangalawa, pakinabang na sumusunod tayo sa gabay ng Diyos, ay makakaranas tayo ng kaligtasan at proteksyon. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, binabasa ko yung verse 3, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipo niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Again, ang tala ang nagbunsod sa mga pantas para sila'y maglakbay. Pero sa di tiyak na dahilan, sila ay nagpasyang sandaling tumigil sa Jerusalem at magtanong-tanong. Hindi natin alam kung yun ay dahil dun sa instance na ang tala ay hindi palaging present.
Pero yun ang sitwasyon na sila ay nagtangkang magtanong-tanong sa mga tao sa Jerusalem. Ang problema, nakarating ang balitang iyon kay Herodes. Kay Haring Herodes. At sabi doon sa talata na ating binasa, si Herodes ay siya ay naligalig at gayon din ang buong Jerusalem. Kilala natin si Herodes na isang malupit na hari. At ang mga sumunod na mga kilos ni Herodes ay nagpapakita ng kanyang pagiging desperado. Kasi siya ay naligalig, nabahala sa ibang salin. At inakonclude ko na yung kanyang mga sumunod na kilos ay nagpapakita ng kanyang desperation na ayaw niyang maagaw ang kanyang pwesto, ang kanyang posisyon. Kaya ganoon na lamang kanyang pagnanais na ipahanap ang sanggol na isinilang para maipapatay. Bakit ko sinasabi yon? Ang mga pangyayari ito'y waring nagpapahiwating na walang kabatiran ang mga pantas sa totoong intensyon at motibo ni Haring Herodes nang sila ipatawag. Hindi ba sa move na yon, parang wrong move ang mga pantas? Parang wrong move sila doon sa part na yon. Siyempre sa atin na nagbabasa ng kwento, batid natin na may panganib doon sa kanilang ginawa. Dahil nga ito'y nakarating kay Haring Herodes. Lalo't noon ang pagharap sa hari ay isang seryosong bagay. Kapag pinapatawag ng hari ang mga tao, palaging seryoso yon. Kaya parang gusto kong isipin na sa sitwasyong iyon, wrong move ba ang mga pantas sa kanilang ginawa? Kung batid lamang nila kung anong klaseng tao itong si Haring Herodes at kung ano ang nasa puso ng taong ito sa kanyang intensyon at naisin. Dahil doon nagkaroon ng pagkakataon si Herodes na maipahanap ang sanggol na si Jesus sa intensyon nga na patayin. Hindi ba't ito'y nagtuturo sa atin bilang mga Kristiyano na huwag tayong basta hahakbang o kikilos na wala munang hinihintay o hindi muna sumasangguni sa Diyos. Dahil anumang pagkilos at hakbang na gagawin natin at pagpapasya na hindi muna isinasangguni sa Diyos ay maaaring magatid nga din sa atin sa panganib at kabiguan. Ang maraming kamalian at kabiguan at kasawian ay nangyayari kapag kumikilos tayo ng hiwalay sa pangamatnubay ng Diyos. Ang sabi sa verse 9, muli silang pinangunahan ng talang kanilang nakita sa silangan. Anong ipinapahiwating ng salitang muli? Muli silang pinangunahan. Ito'y maaaring nagpapahiwating na ang talang iyon ay hindi palaging physically present. Muli, may pagkakataon lamang na siya'y lumilitaw at sinusundan ito ng mga pantas. Kung ganoon nga ang sitwasyon, nagtuturo ito sa atin na matutong maghintay sa paggabay ng Diyos bago gumawa ng panibagong pagkilos. Hanggat walang malinaw at tiyak na bagong instruction, manatili lamang tayo sa naunang ibinigay na instruction ng Diyos. At ibibigay ng Diyos ang gabay na kailangan natin sa panahong kailangan mo na yon. Ulitin ko. Ibibigay ng Diyos ang gabay na kailangan mo sa panahong kailangan mo na yon. Kaya kung wala pang waring malinaw na bagay na sinasabi uli ang Diyos ngayon sa iyo, balikan mo lamang yung huli mong encounter sa Diyos at manatili ka muna doon. Huwag ka munang hahakbang ng hindi sigurado, huwag kang hahala ng mga bagay na hindi tiyak. Baka magkamali ka. Baka mapahamak ka. Delikado ka.
Okay, sabihin mo sa iyong katabi, hanggat hindi tiyak ang mga bagay, wag na wag kang magtatangkang humakbang. Learn to wait. Learn to wait. At kapag kailangan mo na yon, ibibigay uli ng Diyos yung kailangan na gabay mo. Ipapaunawa ng Diyos yung kailangan maunawaan mo kapag kailangan mo na uli iyon. Kaya hindi natin kailangan maghula. Ang mga pantas na hindi inaghula kung ano ang kanilang gagawin at saang direksyon sila tatahak dahil merong talang gumagabay sa atin. Ganon din naman sa atin. Hindi natin kailangang maghula sa ating buhay kung anong susunod natin gagawin sa buhay na ito. Manatili lamang tayong malapit sa nagbibigay ng gabay at sa kanyang mga salita. Panatili lang natin tayong merong malapit na kaugnayan sa Diyos at sa kanyang salita, araw-araw bulayin, araw-araw basahin. Kaya ang ating palagi ang pagbabasa, pagbubulay ng salita ng Diyos, ay nagsisilbi nating proteksyon para wag tayong malinlang o madaya ng sinuman, lalo tigit ng ating kaaway. Hindi ba, there's always a temptation kapag parang blanco ang mga bagay sa iyo sa kasalukuyan. Mga kapatid, makaka-relate pa kayo? Kapag kawaring blanco ka sa mga bagay na ano ba dapat kong gawin ngayon? There is a temptation na magtangka ka magpaka na ng iyo, magbalak ng iyo. Ang tama pala natin gawin ay, balikan natin ano yung huling encounter mo sa Diyos, sinabi ng Diyos sa iyo. Stay ka muna doon. At hintayin ang bagong nais i-reveal ng Diyos sa iyo. Huwag tayong lalabas doon. Huwag tayong aalis doon. Dahil yung mga nasa ilalim lamang ng paggabay ng Diyos ang maaring makaranas ng kanyang pag-iingat at protection. May mga pagkakataon ba sa buhay mo, kapatid, na maaaring malapit ka na dun sa lugar, malapit na sa kalooban ng Diyos, pero hindi mo lubos na matanggap at maranasan yung nais ng Diyos sa buhay mo. Maaaring ikay malapit na. Isang pinto na lamang ang pagitan. May isang lalaki na naimbitahan sa isang birthday party. At nung araw, nung birthday celebration, pumunta siya. Dahil first time niya pupunta dun sa lugar, kaya gamit ang GPS ng kanyang kotse, so sinundan niya yung instruction. Hanggang makarating siya dun sa address o dun sa venue ng birthday party. Pagdating niya sa bahay, pumasok siya. Binati yung ilang mga tao na naroon. At siya ay kumuha ng ilang mga appetizer, uminom ng ilang mga drinks na naroon. Ngayon, pagpunta niya doon sa likuran ng bahay, doon kasi ginanap yung birthday celebration, tanaw-tanaw niya, wala siyang kilala. At yung nag-imbita sa kanya, nagbigay ng imbitasyon, ay wala doon. In short, wala ni isa mang tao siyang kakilala doon at nakakakilala sa kanya. Kaya ang ginawa niya, siya ay nagmamadaling bumalik sa kanyang kotse at chinek niya yung kanyang invitation. At laking gulat niya nang ma-realize niya na nasa tamang kalye nga siya, pero nasa maling bahay siya. Kasi dalawa pala ang merong birthday celebration doon. Yung isang bahay na dapat niyang puntahan, nandun sa ikatlong bahay pa. Kaya nung siya makarating na doon, tinanong siya ng kanyang mga kaibigan, o bakit ikay na mali ng punta? Eh kasi nakita kong may mga lobo, akala ko yun na. Palibhas ay may lobo at may narinig akong mga ingay, ay nakala kong yun na. Hindi ba ito'y totoo din minsan sa ating buhay? Nabubuhay tayo sa isang kultura na nagsasabing, sundin mo ang sarili mong alam, sundin mo ang sarili mong pangunawa. Tama iyan. Ang problema, sabi ng Biblia, ang ating puso ay mapanlinlang, higit sa lahat. Jeremiah 17 verse 9.
Kaya huwag magtiwala sa iyong damdamin o sa iyong sariling pangunawa, sa halip ay sa Diyos na nagbibigay ng pangunawa. Ano ba ang mali doon sa taong yun na nagpunta sa birthday party? Ang mali sa kanya ay hindi niya tiniyak ang kanyang pupuntahan. Kasi meron siyang invitation card na nakasulat doon kung saang bahay. Kung saang bahay. Kaya sa atin, ano ang lesson noon? Huwag ka lamang magaling sa umpisa na sumunod. Dapat ikay palaging alerto sa pagsunod sa instruction ng Diyos. Detail by detail ang hanggat maaari. At yan ang papel ng kahalagahan nga na araw-araw tayo ay nagsisikap na mayroong panahon sa Diyos at sa Kanyang salita. Kasi maaaring ang instruction ng Diyos kahapon ay iba sa instruction na ibibigay ng Diyos sa iyo ngayon. Para magawa mo yung dapat mong magawa, marating mo yung dapat mong marating. Dahil iba-iba ang araw at maaaring iba-iba ang sitwasyon. Kaya palaging tumutok sa GPS ng Panginoon ang kanyang mga salita. Para matiyak natin na hindi tayo magkakamali hanggang sa huli. Ngayon, ano ang hamon nito sa atin? Ang hamon nito sa atin maaaring ganito, na magtiwala at maging matyaga na sundin ang mga tagubili ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Dahil ang direksyon ng Diyos ang maghahatid sa iyo, sa atin, sa kanyang plano at kalooban. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Ako ang daan. Kaya magtiwala ka lamang, alam ng Diyos kung saan ang daan at alam niya kung paano ka gagabayan sa buhay na ito. Pangatlo po, napakinabang ng sumusunod tayo sa gabay ng Diyos ay yung katuparan ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Lumakad na nga ang mga pantas, verse 9 ang binapasa ko. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. At gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nilang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanyang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Hindi ikakaila ang napakahalagang papel ng mga pantas sa kwento. Sila ay dayuhan, pero kinasangkapan ng Diyos para mapatutuhanan ang pagsilang ng tagapagligtas. At dahil sa kanilang matyaga at matapat na pagsunod sa pangunguna ng Diyos, sa pamamagitan ng talang iyon, matagumpay silang nakarating sa dulo ng kanilang paglalakbay. Ang makita ang sanggol na si Jesus at kanilang masamba. Dahil sa kanilang pagsunod sa paggabay ng Diyos, nagkaroon sila ng makabuluhang bahagi sa pagsasakatuparan ng plano at layunin ng Diyos. Yun ba isang mahalagang katotohanan para sa atin? Paano ba magiging makabuluhan ang ating buhay? Kung yon ay nagkaroon tayo ng makabuluhang papel sa plano at layunin ng Diyos sa kanyang kaharian. Gusto mo bang maging makabuluhan ang buhay mo at pananatili sa mundong ito? Kailangan mong maging bahagi ng plano at layunin ng Diyos sa kanyang kaharian. At tunay na mapalad ang mga pantas na ito dahil sila nagkaroon ng ganong mahalagang papel. Mayroon pa bang mas lalaking achievement sa buhay natin liban sa mangyari sa buhay mo at sa pamamagitan ng buhay mo ang dakilang plano at layunin ng Diyos? Mga kapatid, meron pa bang mas greater or greatest achievement na pwede tayong ipagmayabang sa buhay na ito? Kung yung nangyari ay sa buhay mo, ang plano at layunin ng Diyos. Palagay ko wala na. Yun ang tunay na dakilang karanasan. Yun ang tunay na maitutunan nating dakilang achievement. Kahit walang maisuot na anumang medal. Kaya kung meron man tayong higit na dapat inaasam sa buhay na ito, yun ay yung mangyari nawa sa buhay natin, ang plano
ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa mga pantas, maglakbay sila, hanapin ang sanggol na isinilang. At the moment na makita nila ito, sambahin nila. At nangyari nga yun dahil sa kanilang matyaga, matapat na pagsunod. Ang totoo, hindi lamang tala ang makikita nating ginamit ng Diyos na gabay para matagumpay silang makarating sa kinaroroonan ng sanggol. Kung magiging masiyasa tayo sa ating teksto na binasa, kahit ang mga pangyayari ay pwede nating idagdag na ginamit na instrumento ng Diyos para matagumpay na makarating ang mga pantas sa kinaroroonan ni Jesus. Kahit ang encounter nila kay Herodes ay maaaring ginamit din ng Diyos, hindi lamang para makarating sila sa kinaroroonan ni Jesus, kundi para mabatid ng kahit ng mga kaaway na isinilang na ang banta sa kanila. Hindi ba nagbanta yung kay Herodes? Isinilang na ang tagapagligtas. Kaya masasabi natin na gumagamit ang Diyos ng hindi lamang isa na mga instrumento na nais ang gamitin para matiyak na ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lingkod ay mapapangyari sa kanilang buhay at sa pamagitan nila ang kanyang plano at layunin. Ang sabi doon sa encounter nila kay Herodes, nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas sa tinanong, kailan lumitaw ang tala? Bakit? Ang tanong ni Herodes ay kailan lumitaw ang tala? Kailan lumitaw ang tala? Kasi ang una niyang tanong doon sa verse 4, nung pinatawag niya ang mga saserdote at iskriba, saan ipinanganak ang Mesyas? Yun ang unang tanong ni Herodes. Yung pangalawang tanong niya, kaharap naman ang mga pantas, kailan? Kaya mula doon makikita natin ang intensyon ni Herodes. Gusto niyang matiyak yung lugar at panahon kung kailan isinilang para ma-distinguish sa mga batang isinilang na kasabay noon. Kaya nga nung inilatag niyang utos na patayin yung lahat ng mga sanggol na isinilang sa ganitong panahon para masigurado niya na mapapasama doon si Jesus. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbili ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Hindi kaya yung utos ni Herodes, bagaman hindi naman basa ng mga pantas yung intention ni Herodes. Hanaping mabuti ay nakadagdag sa mga pantas ng burden na, sige hanapin nating mabuti. At yung hari ng Israel, inutusan din tayo. Tayong higit na mas maging masikap na hanapin ang sanggol na isilang. Kaya ang mga taong matyagang naghahanap sa Diyos, makatupad sa kanyang kalooban, ay hindi rin kukulangin sa gabay na kanilang kailangan. Amen po ba? Yung mga taong matyaga na naghahanap sa Diyos at makatupad sa kanyang kalooban, kahit yung mga waring pangyayaring hindi natin batid ang nasa likod ng motibo noon, ay pwedeng gamitin ng Diyos sa ating bilang gabay. Sabi ng awit 34 verse 10, lumang salin, silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabubuting bagay. Silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Kaya kailangan nating dagdagan ang ating sipag na magbasa, magbulay again ng Biblia, at ihahayag ng Diyos ang kanyang nais mangyari sa atin at sa pamagitan natin. At kung seryoso talaga tayong matupad sa buhay natin ang kalooban ng Diyos, dapat seryoso din tayong inaaral ng Biblia. Ibig ba nitong sabihin, ang mga hindi nagseseryoso at nagbibigay ng panahon sa Biblia ay maituturing nating mga walang interes sa Diyos at sa kanyang plano, sa kanyang kalooban? Kadalasan, ang isang gamit na mabibili natin, lalo na kung mga appliances, meron kasamang manual.
Ano ang purpose ng manual na yon? Para ituro sa atin kung paano gawin at para mapakinabangan mo ng husto. Husto yung gamit na yon. Ibinigay ng Diyos ang Biblia para ituro sa atin ano ang dapat gawin at para maging kapakipakinabang ang buhay natin na ito. Nakasulat dito ang instruction ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang utos ng Diyos. Kaya ganyan din sa ating buhay, hindi natin pwedeng patamaan ang ating buhay sa ating sariling paraan at diskarte dahil meron nang ibinigay ang Diyos na instrumento niya para ituro sa atin at ibigay ang dapat nating malaman at matutunan. Kaya ang totoong tagumpay ng buhay, mga kapatid, ay wala sa anumang mga bagay na makakamtan natin sa mundo. Ang totoong tagumpay ng ating buhay ay naroon sa kalagayang natupad sa buhay natin ang dakilang plano ng Diyos. Buong sikap at tapat nating nagampanan ang ating papel sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 2 Timoteo chapter 4 verse 7, puspusan akong lumaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sana nga tayong lahat isang araw ay makapagsabi din ng ganoon, natapos ko ang aking takbuhin. Natapos ko ang dapat kong gawin. Nagawa ko ang papel ko sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Diyos. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, ang mga ginagabayan lamang ng Diyos ang makapangyayari din lamang ng kanyang plano at kalooban. Hindi natin maisa sa katuparan ang kalooban ng Diyos, hiwalay sa kanyang paggabay. At panghuli, napakinabang ng pagsunod sa gabay ng Diyos. Ang una, napakinabang ay ano nga? Yung katiyakan. Pangalawa, yung kaligtasan at proteksyon. At pangatlo, yung katuparan ng kalooban ng Diyos. At pang-apat, kagalakang umaapaw. Verse 9 and 10, lumakad nga mga pantas, muli silang pinangunahan ng tala. Sa silangan, nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata at gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Ang mga pantas ay napuno ng kagalakan matapos silang marating ang dulo ng kanilang paglalakbay. Naging mahaba marahil, mapagod, mahirap ang kanilang paglalakbay. Pero at the end ng kanilang journey, sila'y galak na galak. Sayang-saya, napuno sila ng kagalakan. Para bang nawala ang lahat ng kanilang pagod nang makita nila na naroon na sila sa kanilang final destination. Mga kapatid, sabi natin, hindi palaging masaya ang buhay Kristiyano. Hindi palaging maalwan. At sabi nga ni Jesus, ang mga nagnanais sumunod sa akin, kailangang willing magpasa ng krus. Pero at the end of our journey, mayroong naghihintay na dakilang kagalakan sa mga taong naging matyaga at nanatili sa Diyos at sumusunod sa Kanyang gabay. Gusto kong maniwala na dahil sila ay mga dayuhan, hindi sila ganoon kapamilyar nga sa lugar, kaya't naging mahirap sa kanilang paglalakbay, pero hindi sila sumuko. Matyaga silang sumunod sa gabay ng Diyos hanggang makarating sila. Gusto ko ring isipin na marahil yung pagkakaroon nila ng unawa na hari ang kanilang kakatagpuin, ang nagbigay din sa kanila ng dagdag na dahilan at pag-asa na huwag mag-quit sa kanilang paglalakbay. Mga kapatid, nakakadagdag ba sa inyo yung katotohanan at the end of our journey, ang naghihintay doon ay hari ng mga hari? At the end of our life, ang naghihintay sa atin, kakatagpuin tayo, ay ang ating Diyos na ating sinasamba ngayon. Hindi ba dapat nagdadagdag sa atin ng excitement yon, ng pag-asa yon, ng dahilan yon, para huwag sumuko, para magpatuloy? O sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang susuko, huwag kang mag-akwit, dahil at the end of our journey, naroon ang Diyos. Hindi ba dapat
magbigay ito sa atin ng patuloy na dahilan at pag-asa. Dahil doon, naghihintay ang ating hari at tagapagligtas. Napansin ko, bagaman hindi ko pa na-experience sa mga fun run, mga marathon, yung mga maramihan na mga takbuhan, sa marami sa mga naroon, hindi sa kanila mahalaga yung kung sila ang mauna. Ang mahalaga sa kanila na experience doon sa takbuhang iyon ay yung marating nila yung finish line. Kapag narating nila yung finish line na yon, mayroong isang klase ng kagalakan at saya na nararamdaman nila. Lalo pa, tulad ng isa kong kaibigan sa Japan, sumali siya ng ganon. Nagagalak siya at nagpilit siya, nagsikap siyang tapusin hanggang dulo. Kahit ang sabi niya doon sa kanyang post, parang nararamdaman ko nagasakitan na yung aking mga hita, ay pinilit niya kasi naghihintay sa dulo yung kanyang mahal sa buhay, yung kanyang mahal na asawa. Mga kapatid, sana'y ganon din nating tingnan ang ating buhay. Na kahit may dumating na pagkakataon panahon na paring ang hirap magpatuloy, tiis-tiisin lang natin. Makakarating din tayo hanggang makarating tayo doon sa dulo at merong naghihintay na kagalakan. Sa ESV version, ganito ang sali ng verse 10. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Sa Griego, ang literal na meaning na ganito. They were overjoyed to the max with great abundant joy. Yun ang literal na meaning sa Griego. They were overjoyed to the max with great abundant. Kaya pansinin nyo, overjoyed na to the max pa, great abundant joy pa. Kung sa Tagalog, hindi lamang sila masaya o natutuwa, sila ay sobrang saya. Na para bang sinasabi nila, ito na ang pinakamasayang araw namin sa aming buhay. Ang mamit namin ang aming Panginoon. Ang mamit ang hari ng mga hari. Hindi ba kaya totoo din sa atin yon? Na kung meron bang maituturing na pinakamasayang araw nating buhay, ay yung isang araw mamit natin ang Diyos. Amen? Sana maka-excite sa atin yon na nasa dulo naghihintay yung Diyos at nakaredy na yung kanyang kamay para tayo ay batiin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kunting tiis lang. Kunting tiis lang. Ang Diyos ang naghihintay sa atin din. Sayang yung opportunity na yun. Huwag mong sayangin. Sa ibang salin ang sabi pa, they saw the star and they shouted joyfully. Kaya sabi ng isang commentator, hindi natin alam yun, dahil sila sobrang saya, yung expression ng kanilang kasiyahan ay maaari may kasamang sayaw, may kasamang pagsigaw. Hindi natin alam kung paano nila in-expression. Pero sila sobrang saya at nag-uumapaw ang kagalakan. Sana'y umabot tayo sa ganoong klase ng pakiramdam at nag-uumapaw ng kagalakan isang araw. The moment na mamit natin ang Panginoon. Ang pinakamalaking kagalakan kung gayon sa ating buhay ay masusumpungan natin at mararanasan sa ating paghahanap, pagsunod at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya habang patuloy tayo nagtsatsagang sumunod at sundin ang kalooban ng Diyos, the closer we get to Jesus, the more na malapit na tayo dun sa ganong klase ng kagalakan. Ano ang klase ng kagalakan yon? Rejoicing exceedingly with great joy. Natagpuan ng mga panta si Jesus dahil hinanap nila si Jesus. At gumamit ang Diyos ng isang instrumento para tulungan silang makarating. Mga kapatid, ang makapag-i-enjoy lamang ng presensya ng Diyos kahit sa araw-araw nating buhay ay silang matapat na sinasaliksik ang bawat aral at salita ng Panginoon. Hinahanap ang Diyos araw-araw. Sabi ng Biblia, ako'y hanapin ninyo at masusumpungan nyo ako kung ako'y hahanapin nyo ng buong puso. Ng buong puso. Jeremias 29:13.
Hanapin niyo at masusumpungan ako kung hahanapin ng buong puso. Sa aking pagtatapos mga kapatid, naway maging paalala nga sa atin ngayong Pasko. Tayo'y nasa paglalakbay. Kung paano tayo magtatagumpay sa ating buhay Kristiyano, makakarating sa dulo nito ng tagumpay, ligtas at may kagalakang nag-uumapaw, ito ay nakasalalay din sa ating dapat hindi nagbabagong pag-asa, pagtitiwala at pagsunod sa gabay ng Diyos. Ang paghahanap at pagkilala sa paggabay ng Diyos ay maituturing ng bahagi ng ating paglalakbay, ng ating pananampalataya, ating pananalangin, pag-asa sa Diyos. At gamit ang Biblia, ang tulong ng Biblia, ang ating pangunahing resources, makasunod nawa tayo sa gabay ng Diyos sa buhay na ito. Sabi ng awit 1 verse 2, nagagalak siyang lagi magsaliksik ng banal na aral, ang utos ni Yahweh binubulay sa gabi at araw, at ang katulad niya isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Sariwa ang daot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Kaya talagang merong tiyak na tagumpay na dala sa mga taong matapat na nagsasaliksik ng kanyang mga salita at isinasagawa ito. Ganun pa man mga kapatid, gusto ko ding idagdag ang paalala na ito, na kahit merong ibinigay ng gabay ang Diyos, ang Biblia, ang kanyang salita, sa ating pagakbang sa buhay na ito, dapat pa rin nating tiyakin na tayo merong nananatiling malapit na kaugnayan sa Diyos. Hindi sapat na marami na tayong alam tungkol sa Biblia. Hindi sapat na tayo naging napakarunong na kung hindi naman natin tinitiyak ang ating kaugnayan sa Diyos. Hindi rin tayo totoong magiging matagumpay kung ganoon. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 3 pangunahing maaasahan na gabay na present. Una, ang Biblia. Pangalawa, ang Espiritu Santo, yung mensahe kahapon na banggit. At pangatlo, ang Iglesia. Yan ang 3 pangunahing physically present. Bagaman yung Espiritu hindi physically present, pero nananahan sa atin. Na igbigay ng gabay ng Diyos sa atin para tiyaking hindi tayo mamamali, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahama. At hanggat hindi natin tinitiyak sa ating sarili, wala na akong ibang susundan kung hindi ito, wala na akong ibang aasahan kung hindi ang Diyos at ang kanyang paggabay, at sa kanya ako laging maghihintay. Doon lang natin masisigurado na ang buhay na ito ay papunta sa tagumpay at kagalakang umaapaw. Pagpalain tayo ng Panginoon at nawang ating Pasko ay maging Pasko na puno ng kagalakan sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon.